3 as we make it into a draft. If you are the fan of the Aurora MLBB, gugustuhin mo na ngayon pa lang ay makuha na nila ang kanilang groove towards the drafting stage, especially when where they're on the red side na kung saan kadalasan ay medyo mahirap ang labanan para sa playoffs. Anong first pick? Suyo. Suyo. Kaso, Walang nagbaban masyado. parang, well, okay, nakuha na nila yung 2 bans eh. The Yung immortal one chose me to pinanood finish yata Ayan nila. na So, nga. Gatot first pick. Back to regular broadcasting tayo, guys. Feeling ko Eve or Gatot ang FNOP ang kunin nila. Tatanggalin nila yung Eve ni... Oo. Ay, hindi! Winners pick! Funny! Malakas sa loob. Lakas loob. Malakas loob. May ang daming existing na counter. Ayan na, lumabas Eve, na. Gatot. Gatot, Edith. Hunter of all the Aray Double ko. pala. Double. Kinuha na yung dalawang flex para sa Aurora. Tapos wala silang juicin. Parang kailangan nila humarap na magandang sagot dito. Vex or Eve? Vex, maganda. Ay, hindi. Para Mahirap may supplement sila. Pero kasi dahil nga open pa yung Eve, ayaw mong ikaw yung Vex, tas Eve yung kabilang team. So baka mapa-Eve na lang din sila dito. Yeah. Pwede. Tapos, Eve, tas Eve tops marksman. Cho siguro. Hindi. Yung tingin ko marksman po pwede pang Eve second phase. Open pa naman yung Harry. Kung bet nila na Kasi nag-ano sila, binibigyan nila yung Harit, tapos maglulunox lang sila. Yun napansin natin Kaso sa problema, kapag nakuha ng Aurora yung Harit. Ayun! Kasi Makati. kami, parang pag inisip mo, pag kinuha ng Aurora yung Harit, parang maiipit sila kasi mababan din yung mga lunok. So parang might as well, Kunin kuha ka na. na ng marksman ngayon. Nakakagulat lang na 1-1 yung kinuha. Aga. Oh, wow. Pwede ka, tinattempt nila mag-Faramis agad tong Aurora. Oo. Shoot dun sa 1-1, shoot din dun sa Tigreal. Yep. Kaso, maubusan sila ng Assassin. Yun Kasi yung mangyayari. matik dyan ang mga kasunod na band dyan. Hayabusa, Nolan. So if you're Aurora, parang ipit ka rin talaga dito. Parang kailangan mo i-concede yung mage trades. Kasi first pick pa rin naman eh. Either way. Ayun nga lang, malungkot dito, mawawalan sila ng Paramis. Mababan yung Faramis. Mahirap na sitwasyon daw para sa Aurora. Ito yung medyo Delix. Lilia talaga. Lilia or Eve. Tapos samahan nilang ng Chow XP or maybe Arlot again. Arlot. Arlot, Terizla. Hylos. Para wala na ring mapatay. Yeah. yung Aurora. Ganda ng Hylos. Para talagang ma-activate mo yung Tigreal mo tsaka yung 1-1 mo. Hylos Eve, no? Parang sure ball. Sure ball. Sure win. Oo, medyo... More Huwag naman slow. sure win, boss. Huwag naman sure win. Wala. Yeah. Sure win sa lane. Yeah. Sa lane. Pero kung mag-Arlot naman, maganda yung combination nung ultimate nung Tig tsaka Harlot. So, Specialty parang pa ni Kirk. Harapan. Oh, specialty din ni Kurt. Si Kanya yan, The Architect. Para ang hirap mag-Moscow niyan, yung, di ba, kunwari Yes. purify ka, dalawa yung target mo ng Yup. purify. Mahirap. Ngayon, pwede na mag-utility tong siguro Aurora kasi pinili na nito Rafa. eh. Hanzo kaya. Mahirap pa. What if May mag- Fanny eh. Okay. Tingin siya eh. Iniisip ko kung Alpha, wala. Alang Alpha. Hayabusa lang inaiwan sa pool ni Hayabusa Julia lang inaiwan sa pool ni... Fredrin. Nolan. Demon Fredrin ni Kite. Demon Kite. Nolan, I think Nolan or Hayabusa lang talaga yung maganda. Julian, Ano pa kaya not that good. fighter? Maganda na fighter. Balmon. Karina, pwede. Karina. Sayang. Oo nga pala may link. Sinasabi natin kanina link. Oo. Pero yun lang, Tigreal lang yung problema niya dito, tas double stun. Pero si Demon Kite Ling naman yan eh. So kaya niyang gawa Yeah. ng paraan yan. I think very clear cut yung approach dito ng Aurora MLBB. Kumbaga labas lang nila kung sino sila. Patay. Siguro mapahirapan lang nila yung Tigreal. They will have a sound mid-game. Pero kapag, again, it's the same story. Once na makakuha ng early game snowball dito yung FNOP, it's gonna be really, really hard for Aurora to deal with. Tapos may late game pa. The thing about this Tigreal naman ay kaya siyang i-counter ng Deathly Grasp ng Vexana. So I guess matter of timing and being able to stop yung double combination. Napagamit ng maagang Tempest of Blades. At dahil dyan, walang access sa Tempest of Blades for the first turtle. Maliban na lang kung papatagalin ito ng Aurora MLBB. Alam ng dalawang assassin main na napaka-importante ng buhay ng nilang mga gold laners na hindi nila masyadong hinawakan ang bagong ito. In fact, kanina pa atang nandito si Kirk at si Edward ay sumusunod lamang sa kanya. Itong dalawang players natin, palakasan na lang ito ng loob kung sino mauuna pagdating sa pagsiset up ng team fight para sa kanilang mga team. So far, parang yung naging istorya nung Grand Finals, kung sino mas may risk na willing i-take para manalo dun sa team fight na yun. Kaya naman somehow ay medyo maingat
yung isang team, pero yung isa parang push lang ng push or pasok lang ng pasok. At dito natin masasabi no, na itong dalawang teams na to, hindi lamang isang playstyle lang alam nilang gawin. Kaya nilang mag-adjust base sa mga nangyayari, base sa mga pick ng kalaban. Kaya naman hindi ito pamilyar sa nakita natin sa first 2 games of this series. At big respect no, para sa Aurora at Fnatic Onyx dahil ibinang lang ang mga team na kayang mag-switch up ng kanilang rotations ng ganito kabilis. Pero mukhang mabilis din makakapunta si King Kong dito. Tapatan ng dalawang junkers dito sa may Onyx buff. By the way, merong flicker si Brusco. Kakasabi lang natin ginamit yung flicker implosion. Si Yui dito sa ilalim ng tore. Ano yung Ayun, target no? ni King Kong? Double kill. Ay! Sa kanya, pero mauuntog at masasalubong dito ni Renny J. Worth it naman ata para kay King Kong. 2 kills para sa isa. Pero mukhang magkakaroon ng palitan dito sa may bandang ibaba. Kirk feeling the confidence against Edward. Still, 2 kills ang mapupunta sa kamay ng Fnatic Onyx. A return kill naman mula sa Aurora. Hindi pa rin kinukuha ang bagong. Oo, ilang minutes na ba? Unang turtle pa lang yun, di ba? Pero, Wala pang bagong, boss. Oo. Tsaka kanina pa nakapwesto dyan si Kirk at saka si Edward. Alam mo si Kirk, kapag usapan natin si Kirk, isa siya sa mga sabihin na nating type of explainer na napaka-consistent. Oo. Pero hindi ganun ka-flashing ginagawa niya. Pero sobrang crucial pagdating sa mga team fight, lalong-lalo na yung mga heroes na like Edith, pero ito din sa kanyang Arlott. Kumbaga parang malinis lang talaga na laro. Classic XP lane gameplay ang ating nakikita. Pero again, this is still the first turtle of the game. 5 minutes in, wala pa rin kumukuha ng big objective natin. Talagang nagkakaroon lamang ng palitan in terms of the kills and in terms of ability to secure their gold laner na hindi namamatay mula sa mga gangs. So far, lamang pa rin naman ang Fnatic Onyx ng 200 lamang at mukhang Aurora MLBB naghahanap pa rin ng proper scaling ng kanilang link. Alam mo, at this point, wag na tayo mag-turtle, diretso na tayo ng Lord. Kasi parang gano'n na rin yung takbo ng laban natin. Dahil even for F-Note dito, siguro ay, oy, top lane! Domeng! Ay! Kamuti ka na si Domeng makakapag-dash away. Pero aabutan ba ni King Kong? Mawala ng energy. So parang ito na yata yung sign para sa ng Aurora na simula na yung turtle. Siguro ko tatamaan na Eternal Guard. I-zone out nila and Demon Knight masesecure gamit ang kanyang retribution. Kirk sa harap ng 3 miyembro, mapatay sa kamay ni Demon Knight pero Torres sa gitna ang gusto ng F-Nop. 2 tore ang nakuha ng Fnatic Onyx para doon sa pinakaunang bagong matapos nilang subukang patayin si Domeng doon sa may bandang itaas. Kaya naman hawak pa rin ng Fnatic Onyx ang gold lead. Napakagandang trade mula sa 2 kupunan. At saka ano na to, parang iwas yata muna talaga sila sa team fight. Probably for F-Nop dito ay ayaw. Nung sinaunang MLBB kasi yung mga nagkakontera ng mga heroes Di ba nung mga may nung time na pag funny user ka, sobrang galing mo mag-ML. Ay wait lang, magandang ML yata yung makikita natin. So makakatakas dito 2 players ng Aurora. Makakahinga muna sila pero una makakapwesto ang F-Nop dito sa Lord. Kinabahan ng mundo. Nagre-recall. Napasigaw bigla yung mga kasama natin Nagre-recall yung isa, nag-ulti na yung kabila at muntika na ngang magkaroon ng bigayan doon sa may bandang gold lane. Pero mukhang kontrolado ng Fnatic Onyx ang Lord area na to at nabibigyan na nga rin ni Brusco ng vision sa baba. Si Domeng babagsak. Wow! Ito na yung sinasabi natin na talagang nagkaka-assassinate. If ever na merong instant kill potential ang inyong jungler at saktong-sakto pa si Domeng. Kasi ganun di ba yung mga play para pag may Lord, bigla na may dadating na sibat from Amoskov. Kaya isang mabilis na makukuha ng F-Nop yung Lord. What a play coming in from King Kong. Nahanap yung gold laner sa baba na secure yung pinakaunang Lord. That's 2 major objectives na nahanap ng first pick Fanny na to in this 9-minute game. Brusco, pumasok na! Merong implosion, meron ito na guard na gagamitin. Pero nagamit na yung second hammer at diinan mo pa ng final slash. At patay na rin dito si Brusco pero patay din si Rene J. So 2 for 2 trade ang nangyari sa team fight. Domeng nakapag-free hit pero mukhang papasok sa super trades. Low HP na rin. Mabubuga ng bagya pero buhay pa rin naman. Domeng still alive in this fight. 4-1 na si King Kong. In fact, 100% KP ang ating nakikita sa fanning na to. At may kita din natin that because of the team fight also, meron na yung Lord dito yung F-Nop at sa ating Infinix Instant Replay. Nagkalayeran pala ng mga skills. Parang nagkasunod-sunod nga, tapos yung final slash tatama pa. Kumbaga kakabit lang dito, pero hindi ka rin kasi pwede makipag-fight around Moscow sa dikit-dikit. Dahil lahat kayo magkakatabayan, pero nahuli si King Kong. Isang banat na lang. Nasusunod! Tatamaan ng Kuitis! Hindi! Kuitis! Kalma muna. Hinipan, boss.
Hinipan yung ano bigla para medyo maurong yung kuitis. Para maurog yung kwitis na buhay yung Fanny. Iniwasan na pati buong mundo. Parang ano rin yun parang Space Impact. Grabe naman yun. Ilang cable yun, di ko na mabilang, boss. 23 yata. Grabe, ang galing ng mata mo doon. Minsan dito ka na lang mapapaisip kahit anong lohika ang sundin mo, basta magaling ka mag-Fanny. Pag mabilis din yung kamay, Pag ano? mabilis yung kamay mo, wala nang kailangan isipin pa. Ito Pero, ma- ayan Oh. na, si Rene J nasa may bandang harap. Final stash, hindi kakabit, pero mukhang papasok pa rin. Half HP para Ayaw dito kay paalisin niya. Hitman. Okay, so makakaalis gamit yung kanyang ultimate. So medyo alis mo ng mga players ngayon at naagawan na ni King Kong ng purple buff dito sa Demon Knight. So medyo magiging mahirap yung kanyang sitwasyon na umikot-ikot sa Land of Dawn. Itong ikutan na nagaganap ngayon, nakakabaliw ng legit. Yung, Hindi ko na nga alam kung saan titingin minsan yung eh. dalawang junglers natin ay Ayan na. napakabilis, pero si Toming ay bumabanat! Ay! Hindi na makakatakas pa. After ng Torre, napatay na rin siya. So unti-unting pinaliliit palalo ng FNOP yung mapa ng Aurora. Grabe, nahanap na naman nila, and this is it. Fnatic Onyx, steam rolling to a 4K gold lead at mid lane naman ata ang kanilang hinahanap. In fact, wala pa tayong nakikitang malaking team fight na nagaganap dito. Parating 3v3, parating 1v1. And in this Lord push, no, wala pang ang Lord. In this regular push, ay makukuha nila ang mga holy defense ng mga Torre dito. Kaya naman hindi nila matutuloy ang push. Probably our next movement from FNOP is gonna be the Lord. Crucial dito is walang purple buff si Demon Knight. Pwede siguro mag-clear na minion wave on other lanes or opposite lane nung Lord. Pero tinan natin kung yun yung magiging play ng Aurora. But definitely for FNOP, hawak na hawak nila yung posisyon. Luminous Lord, sinisimulan na dito ni Kelra. At ang kung babalikan natin si King Kong no, nandun sa likod, si Demon Knight ay 3-9 yung i-burst, pero makakatakas din naman si Rene J doon mula sa bandang harap. At mukhang magre-reset na naman ang ating Lord. Grabe ang hirap. Ilang minutes kanina yung yung duration ng first turtle? Parang mga 5 minutes bago ginalaw. Feeling ko matagal yung magiging Lord natin, not unless ay simulan ng FNOP anytime. O parang FNOP yung may karapatan magsimula dahil nga sila ang may hawak ng gold lead. 4K ang kanilang hawak, papunta na rin ang 5,000, hindi tatama ang final slash ni Kirk. Pero nandiyan naman si Dewey para mag-split push nandun sa may bandang ibaba. May nangyayari na naman pala. Parang lagi dalawang kailangan na camera para matutukan talaga ang laban natin na to. Kinamalagan Devil's Blades kay Demon Knight. Patay na nga si Super Friends. At si Rene J dito magkakaroon ng setup play para sa kanya. Sino makukuha niya? It's gonna be Kirk. So 2 players Wow. down sa FNOP. This is it para sa Aurora. Sinisimulan nila yung Lord. Pero si Kelra uuwi ba? Tutuloy ba siya? O magkakaroon ng counterplay from Kikong, FNOP. Kikong! Nakuha pa nga. Kelra is down. At si Bruce ko na lang nandito nakakabuhay lang niya. Kaya naman masesecure ng Aurora yung Lord. What a turnaround coming in from Aurora MLBB. At parang ganun lang, yung 5,000 gold lead ng Fnatic Onyx ay nabura. Parang natanos, napalayo, nawala ang gold lead. And with that Lord push, napaparating na rin para sa Aurora MLBB. Pwede pa silang magpalaki ng kanilang gold lead. O, tsaka after ng team fight na yun, nakita natin mga players dito sa camera sa baba. Parang napaayos sila bigla na upo eh. Oo. Parang biglang nag-straight na ng mga backs. King na nga, O, sabi niya, my turn. my turn na. And ito Fnatic Onyx, matapos silang ma-wipe out ng almost doon sa may Lord. And with this Lord push coming in the mid lane, kailangan nilang siguraduhin na hindi sila mauubos dito. Dahil tandaan natin, Luminous Road to, kapag hindi nila na-depensahan, may malaking chance na kaya itong tapusin ng Aurora. Oo, sobrang bilis pa naman din mag-tower lock or pag diniretso dito nila Doming. And even Edward, yung kanyang hero, ay pwedeng gamitin para makapag-secure lang ng third against FNOP. Oo, pero yan na nga ata. The inhibitor turret, madedepensahan naman ng Fnatic Onyx. Pero sa baba, si King Kong na naman ang kanilang punteriya. Pero mukhang hindi nila mahabol ang isa sa mga pinakamalakas na jungler ng MPL ngayon. Madulas pa rin si Sky King Kong doon sa kanyang ginawa. So, ganun muna ang magiging pattern para sa FNOP. Pero kita natin na yung Aurora naman, sila na yung lamang sa laban at galit na sisira ng Torre. Si Doming sa bottom lane. Ito yung parang magugulat ka na lang, napaliktad na nila eh. Yung tipo na Chungachani na sa Torre at napakasakit na pala ng Moskov. And kung comeback din lang naman ang usapan, no?
si Edward holding on to this Edith. Ito yung mga isang naging pick niya na nagbigay sa kanila ng mga crucial na panalo against Falcons 80 rin kahapon. Oh, tsaka kasi yung spell vamp, yung lifesteal, rather nung Edith ay kitang-kita mo pag ginamit yung Primal Wrath. Tsaka gusto ko lang sabihin yung mga cables na ginagawa ni King Kong na sobrang layo na napupuntahan. Kung ikaw yung Aurora, minsan mapapaisip ka kung pagkapasok ba nito, biglang gagamit ng cutthroat. Kaya nga tapos pagka si Doming pa ang napuntahan, ayan na! Flicker in! Okay, sino tatamaan na after the guard dyan? So habang sinusuot ng mga players dito, si Kirk ay makukuha ni Domeng. So -1 ngayon. Ang F-Nop, unti-unti na ngang nararamdaman yung liwanag ng Aurora. Earth Shatter Flicker. Here comes the Spear of Destruction. Mukhang hindi naman kakagat. Pero mukhang itutuloy na nga nila ang pag-push dito sa mid lane. That's one inhibitor turned down. At magbaback off na ang Aurora MLBB playing it safe. Dahil 30 segundo na lamang ay lalabas na ang Lord. And this will be the third Lord of the game. At mukhang Aurora MLBB naman ang may control nito. Grabe kung mapapansin natin yung buong naging games natin for this best of 7 series. No? Parang hindi pa umaabot na hindi lalagpas ng 15 minutes or 16 minutes. So, speaking of mental fortitude, talagang kakaiba ang kayang gawin. So si King Kong dito ay hindi naramdaman. Hindi mo na siya naamoy ng mga players dito ng Aurora. Ayan, tas nagpakita siya. Nandito pala ako. Hello! Hello! Pero mukhang makakaabot naman pala dito sa may bandang ibaba. Fanatic Onyx ang magsisimula ng pag-control sa Lord area na to. Napakatapang ni Kelra. Siya pa talaga ang nanguna. Siguro kay Kelra dito, sabi niya, di ba naglalakad siya ngayon? Siyempre, aside from the movement speed, gusto niya nang lumipad eh. Oo, gusto na talaga niyang lumipad with that crossbow tag. Half HP para dito sa Lord. King Kong nandun sa kilid. Kelra Nakasilip nandun. kaya? K&K connection naghahanap ng play. Oy, pero naramdaman ni Domeng. Okay, sakit ang nga dito ng mga pasibat ni Domeng habang sinusuot ng mga players dito na side ng F-Nop. Napakagandang paghawak sa side ng Aurora. At si Kirk ay patay na rin. Napakasakit na ni Doming. Hindi na natiis ni King Kong yung damage. Kinailangan ng lumipad palayo. And that will be the third Lord secured para dito sa Aurora MLBB. At ang tanong, saan kaya ito lalabas? Most likely sa mid lane. Kaya naman pwede na nilang lutuin yung mga side lane wave. At dahil masakit na rin yung damage dito ni Domeng, napabili na rin si Brusco dito ng Immortality para if ever man na na-burst siya ay probably diretso implosion. One last final setup play ang kanilang inaantay. Pero sobrang sakit na nga ni Pal Domeng, the next standard. Oo. Tapatan nga pala ito ng gold standard at the next standard. Pero mukhang tatama na ang Spear of Destruction. Here comes the Link. Demon Knight with a POV. Agaran na kang nagamit ang Tempest of Blades. Patapos na ata ito, boss! At ginamit ang Wind of Nature. Kirk is down. Nakatpatay dito si Edward. Pero yung Lord, kailangan depensahan dito ng F-Nop. Kailangan daw nilang depensahan. Pero hindi yata magpapadepensa dito ang Aurora. Unti-unting nawawala yung buhay ng base. At ang sagot naman ng Aurora, kami naman sa game number 3. At ang islap ng liwanag ng Aurora.